Hindi naman po talaga katanggap-tanggap. At yan po hindi galing sa akin. Patuloy po tayong nakikipag-meeting sa iba't ibang grupo na nagbigay ng suporta, nagpakita ng pagmamahal nitong nakaraang halalan at sila mismo ay hindi sang-ayon, hindi nila matanggap. Ako pa nga, ang sabi ko damang-dama nila ang aking buong kapanatagan na wala ho kasi tayong mapanghawakang ebidensya eh. At nalalaman ko ito. Ito yung sakit ng automated election system eh. Kanya po nalalaman ko na mahirap kumuha ng ebidensya. Ang pruweba natin, tatandaan ho ninyo, noong 2016, nung kami ay naghain ng election protest para sa vice-presidente, hanggang sa ngayon, wala pa pong closure yan, yung protestang yan. Wala pa hong permanent closure ang Korte Suprema sitting as the Presidential Electoral Tribunal diyan sa election protest na yan. Kahit na magkakalahating mangangalahati na yung termino ng aking tinulungang tao hindi pa ho tapos o wala pang closure o wala pang finality itong issue ng protesta noong 2016. Kaya mahirap talaga. Kaya nung 2022 nung kami pinalad nung simula, talagang ang usapan noon ay gagawin yung electoral reform. Ang layunin po talaga noon, 2022 po, ibalik natin yung hybrid system, meaning manual counting po sa precinct level. Pag manual counting sa precinct level, nandyan po yung mano-manong bibilangin, yung TARA system. At dyan talagang aktibo at merong silbi yung tinatawag nating mga polling center watchers. Yung mga watcher po ng mga kandidato, ng mga partido. Manual counting po sa precinct level at ang magiging automated na lamang ho ay yung transmission ng resulta from the precinct level to the municipal or city board of canvassers, to the transparency server and the COMELEC server. Yun po yung dapat na isinulong noong 2022 pa. Sapagkat sariwa pa po sa aking isipan, nung papalapit yung 2022 election, meron pong nagsusulong hanggang to the very last minute ay magkaroon tayo ng hybrid election noong 2022 para nga masiguro natin na mabibilang ng tama yung inyong mga boto. Subalit, ang naging kadahilanan noon kulang na raw po sa oras, kinapos sa oras ba at hindi po natapos at hindi na naisakatuparan yung panukalang tayo ay bumalik dito sa hybrid system of election. 3 taon po ang lumipas from 22 to 25. Wala pa rin hong nangyayari na reforma sa ating election system. Kanya po nung aming nung ako ho ay unang nakipag-usap muli sa inyo last week doon sa press conference ang aking mga nakasama na nagmumula po sa Partido Demokratiko Pilipino o yung PDP. Ang aking pong statement maiksi lamang. At gagawin ko rin po yan dito sa ating Tinig Maisog, ang ating unang pagtatanghal, ang Tinig Maisog. Live po tayo sa aking TikTok, live po tayo sa aking Blue Badge page at live po tayo sa ating YouTube. Hanapin lang po niyo yung ating YouTube channel at Attorney Vic Rodriguez at sana ho tulungan po ninyong mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang akin pong naging pahayag nung ako po ay sumali sa press conference last week, simple lamang. Ating bantayan, ating pakatutukan, ating magmasid tayo doon sa mga nakinabang ng lubos sa endorsement ni Pangulong Duterte, doon sa mga nakinabang ng lubos sa endorsement ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado at sa Kongreso. Tingnan natin kung isusulong po nila itong hybrid election pagdating ng 2028. Mahaba pa po yung panahon. Simulan nila. Pagkasimula ng 20th Congress, July 1, maaari na po sila gumawa. Ngayon pa lamang, maaari na silang gumawa ng kanilang draft version of the draft bill returning to the hybrid system of election o yung manual count sa precinct level and then automated po yung transmission mula precinct level
papunta po yan sa Municipal, City, and Provincial Board of Canvassers. Papunta po yan sa National Board of Canvassers. Papunta yan sa COMELEC server at sa Transparency server. Dito natin sila sukatin. Dito natin sila husgahan. Itong unang 3 taon nung mga higit na nakinabang. Sa tulong at endorsement ng mga DDS, yung endorsement ni Pangulong Duterte at yung endorsement at pangangampanya ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan natin kung talagang totoo silang alyado ng mga DDS, ng Maisog, ng Pangulong Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte. Bakit kanyo? Lahat po sila sinasabi, iba na ang anyo ng Senado, iba na ang anyo ng Kongreso, si Inday Sara na, ang ating pangalawang Pangulo, ang susunod na magiging Pangulo. Marami nagsasabi na incoming President, nakakatiyak na raw, ayoko naman, I do not want to rain on your parade. Tama po yan kung patas ang laban. Pero kung ang pagdadaanan at kapag hindi natin nabago ang sistema ng ating halalan, kung ang pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 ay kaparehas na sistema na sinalaula ng Commission on Election, kawawa po ang ating mahal na Vice President. Kawawa, masasalaula lamang ho muli ang mandato at boto ng mamamayang Pilipino. At kawawa lamang si Vice President Inday Sara Duterte kung sa halip na hindi sa kabila nang nalalaman na natin na ganito yung bulok na sistema ng halalan, ilalaban pa natin si Vice President Inday Sara Duterte nang walang ginagawang pagbabago yung ating masasabing alyado sa Senado at sa Kongreso. Marami-rami na po sila at kaya nang magsulong talaga ng batas, hindi po sila totoo kay Pangulong Duterte. Hindi po sila totoo kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, wag po muna tayong magbigay o maglahad ng ating paghuhusga o opinion hanggat hindi nasisimulan itong 28th Congress. Tayo'y umaasa na yung ating mga alyado ni Pangulong Duterte, alyado ni Vice President Inday Sara Duterte dito sa incoming 20th Congress, magsusulong na po ng makatotohanang reforma sa ating election system nang hindi na manaig ang pagdidikta ng iilang korap na opisyal ng pamahalaan at ng mga nakikialam na banyagang impluensya at mga elitistang politiko kung sino ba ang magiging susunod na Pangulo. Alam ho ninyo, yung panawagan nating Protect Vice President Inday Sara Duterte, tama po yun. Tuloy-tuloy yan. Ipoprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte dito sa nalalapit na pagdinig ng kanyang impeachment case. Itong bogus na impeachment case. Mabantayan natin, poprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte. At bukod yan po yung immediate term. For the longer term, kinakailangan maproteksyonan din po natin. Hindi lamang po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi, ulit-ulit kong sinasabi, yung sagradong mandato, sagradong boto, at sagradong tiwala ng mamamayang Pilipino. Nakita naman ho natin, ang mahirap lang talaga, pag automated, pagka hinihingan ka ng pruweba. Mahirap talaga ho yan. Pero hindi naman talaga katanggap-tanggap yung naging itsura, yung wangis at kinalabasan ng ating halalan. I rather not talk about my own candidacy sapagkat alam naman ninyo sasabihin ni self-serving o kaya sour grape. Hindi po, objectively, talagang kaduda-duda po yung naging pattern ng transmission ng resulta. Hindi nagbago, simula't simula magkaroon ng transmission ng resulta, hindi na po nagbago yung ranking naming mga kandidato. Kung sino yung number 1 hanggang doon sa dulo, yun na po iyon. Katangi-tangi po ito at maganda rin yung graph na ipinakita ni SAS doon sa kanyang pahina na uniform po Uniform yung distribution ng votes.
Wala pong pinagkaiba to noong 2013, I believe, nung dinistribute din yung boto doon sa mga kandidato nung panahon na yon, noong 2013, yung 30 at 60-30-10. Dinistribute po yung boto 60-30-10. Dito ang hirap din pong ipaliwanag yung uniform pattern ng graph na ipinakita ni Ms. Sas. Talagang yung hindi ho nagbago eh. Yung distribution ng balota, talagang nagmistulang pre-program. And I'm sure, sasabihin na naman nila, technical glitch. Yan po ang mahirap dito sa ating COMELEC, technical glitch. Technical glitch ng technical glitch. Wala ho silang credible explanation kung bakit ganun ang naging resulta ng ating halalan. Hindi po nila mapaliwanag bakit merong 18 million overvotes. Wag na po yung mga Duterte candidates na hindi na proklama yung 7, kaming 7. Kundi, kinakailangan ng credible and truthful explanation bakit mayroong 18 million overvotes. Ang hirap po ipaliwanag niyan dahil parang tila sinasabi, yun nga po, narinig niya na po ito last week sa ako'y purposely ay nanahimik sapagkat nais kong tapusin muna yung naging proklamasyon ng mga tinanghal na senator para naman wala ho silang masabi pati yung ating mga kababayan. Subalit objectively bilang Pilipino, mahirap ipaliwanag bakit meron tayong 18 million overvotes. Ganun ba karami ang napakahihinang Pilipino pagdating sa simple instruction na mag-shade lamang ng 12 at huwag kayong sosobra sa 12 kung hindi mabibilang ang inyong boto at yan ay may tuturing na overvotes. At yung sinasabi ng COMELEC, yung biglang nabawasan ng 5 million votes ang mga kandidato ng Duterte lamang po yata, ay pakicorrect nyo ako ha, yung 5 million votes, isang iglap, nakuha po yan sa pagla-live ng sa stasyon ng GMA7. Kitang-kita po yan eh. Wala man isang segundo eh. Ito yung typical na isang kurap mo lang nagbago. Yung resulta, gumalaw, nawala ng 5 million. Ano yun? Tatandaan ninyo, pagka-eleksyon, kinakailangan precise, kinakailangan accurate. Hindi po pwedeng may plus-minus tayo na parang survey yan at 2%, 4% plus-minus margin of error. Election po ito eh. Ito po yung freest expression and demonstration of our freedom. At pagka hindi accurate, hindi precise, hindi sakto ang pagbibilang, hindi na po credible maituturi ang halalan. Paano mo maituturing ng credible ang halalan? 5 million votes, yung isang iglap ay ibinawas at walang malinaw na explanation kung hindi technical glitch. Yang technical glitch po yan po yung payong nung mga walang maipaliwanag na maganda sa mamamayang Pilipino. Diyan po sila nagkukubli sa salitang technical glitch dahil wala po silang credible na explanation sa ating mga Pilipino ano ibig sabihin nung technical glitch. Bakit literally sa isang iglap na bawasan ng 5 million votes yung mga senatoriables. Hindi po natin sinasabing kung hindi nabawas, mag-iiba ang mga nanalo, malaking posibilidad na mag-iiba yung listahan ng mga nanalo at naproklama. Ang sinasabi natin, dapat may credible explanation itong chairman, si George Garcia ng COMELEC, bakit merong 5 million na sa isang iglap ay nawala. Nakuha po yan on live TV sa GMA7. At marami na po nakapag-download niyan, nag-viral na po iyan, hindi nyo na po mabubura at maitatago iyan. At ganun din, dahil sinasalaula po mga kababayan, kailangan kayong magalit. Dito sa Tinig Maisog, kinakailangan nating ilahad ang katotohanan. Kaya ko po pinalipas muna yung proklamasyon ng mga tinanghal na senador para nga po walang masabing kung ano-anong sour grape o hard loser o kung ano-ano. Kunin po natin itong nangyayari sa party list. George Garcia, yung chairman ng COMELEC, wala kang maipaliwanag na matino
bakit may 18 million overvotes? Wala kang maliwanag na wala kang matinong paliwanag bakit biglang nabawasan ng 5 million votes yung mga senatoriable sa isang iglap. Technical glitch. Baka naman itong hindi mo pagproklama sa Duterte Youth, ang iyong paliwanag, technical glitch pa rin. Technical glitch pa rin ba ang pag-awat mo sa proklamasyon ng Duterte Youth? Ito'y malinaw mga kababayan ng nanalo. Nanalo ito ng 3 upuan. Ang boto nito ay 2.3 million votes. 2.3 million votes ang nakuha po ng Duterte Youth. Malinis po yan, malinaw po yan. Bakit ayaw iproklama ni George Garcia ang Duterte Youth? Technical glitch din ba yan, George? I have all the right to call him George because I've worked with him in the past. I know him and he knows me. Dito, ako'y nagsasalita bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang abogado, at bilang maisog sa ating pahinang Tinig Maisog. Bakit ayaw mong iproklama ang Duterte Youth? Yung 3 upuan ng Duterte Youth na pinamumunuan ni Congresswoman-elect Drixie Cardema, na pinamumunuan ni Congressman-elect sa second na upuan, second nominee, si Berlin Lingura at si Ron Bawalan. Ito po yung mga kongresista na kumakatawan sa Duterte Youth. Baka po na masaker ko yung kanilang pangalan. I-check ko lang po. Ang ating pong mga kinatawan na nagmumula sa Duterte Youth ay si Congresswoman-elect Drixie Cardema. Re-elected po si Drixie, si Congresswoman. At ang mga bagong halal ay si Congressman-elect Berlin Lingua. Congressman Berlin Lingua at si Congressman-elect Ron Bawalan. Si Congressman Ron Bawalan. Ito po ay mga scholar ng bayan. Hindi po ito mga house show. Kagaya ng maraming party list na house show pero pinoproklama ni George Garcia. Ito pong mga ito, si Congresswoman Drixie, scholar ng bayan, graduate ng UP. Si Congressman-elect Berlin Lingua ay galing po sa Philippine National Police Academy. Scholar din po ng bayan. At yung third nominee ay si Congressman-elect Ron Bawalan. Si Congressman Ron Bawalan ng Duterte Youth ay produkto naman po ng Philippine Military Academy. Mga mararangal na tao po ito, may ulo, may puso para sa bansa at higit sa lahat, hindi po ito korap. Ito po yung nanalo dahil mahal sila ng sambayan ng Pilipino. At malaking bagay yung kanilang pangalan, Duterte Youth. Talagang nagpakita ng puwersa ang mga Duterte supporters. Kaya nakakuha sila ng 2.3 million votes. George Garcia, 2.3 million votes. Ano ito? Technical glitch din? Technical glitch din yung pag-awat mo ng proklamasyon. At ang sinasabi mo, meron kasi di umano na kasong ifinail. Yung makakaliwang grupo, wag na natin banggitin yung kanilang pangalan dito at makakalibre pa ho. Yung makakaliwang party list, di umano, ay meron daw reklamong ifinail noong 2019. 2023 na ngayon, George Garcia. Noong 2019, umupo na ho ang Duterte Youth. Ibig sabihin, moot and academic na yung kaso noong 2019. Kung ayaw mo pang maniwala, George Garcia, noong 2022, umupo uli ang Duterte Youth at ang kanilang kinatawan ay si Congresswoman Drixie Cardema. Ngayon 2025, sasabihin mo may kaso sila noong 2019? Anong uri ng kahibangan na naman yan? Masyado mo kaming ginagawang mangmang. Hindi napapayag ang mamamayang Pilipino. Kanya nga po yung mga lumapit sa akin, sunod-sunod yung aking pagmi-meeting, pati po sa labas ng Metro Manila, ako'y patuloy ang
pakikipag-ugnayan sa inyo, yung napupuntahan ko pong lugar. Sabi ko nga patuloy tayong maging mapagmatsyag. Eto na nga yung Duterte Youth. Ang kasalanan lang nito, alam ho ninyo kung ano, sa tingin ko personal, hindi po technical glitch ito. Ang kasalanan po nito sa mata ng COMELEC ni George Garcia, Duterte kasi yung pangalan, Duterte Youth. Allergic po sila sa pangalang Duterte hanggang ngayon at hindi nila matanggap na yung Duterte Youth walang akap, walang AYIX, walang ayuda, walang vote buying, walang panunuhol ay nakakuha ng 2.3 million votes malinis. Malinis po iyan. Bakit ayaw iproklama ng COMELEC? Bakit pinipigilan ni George Garcia? Alam mo ninyo, maraming nagsabi sa akin bago po tayo naglunsad ngayong araw, Lunes, ng ating tinig maisog, baka raw wag na natin pag-usapan ito at tayo'y kasuhan. Ano ikakasuho nila sa atin? Yung panakot nila na unlawful utterance, yung panakot nila na inciting to sedition. Anong inciting to sedition? 2.3 milyong botong malinis na nakuha ng Duterte Youth. Hindi mo ipoproklama? Hindi ba't napakalaking kahibangan yan? At hindi ba napakalaking panglilin lang sa Pilipino? So dito natin nakikita, hindi natitigil yung kanilang pambubudol. Tuloy-tuloy ho yan. Maniwala kayo.